Sunod-sunod ang pag-vibrate ng cellphone ni Ira sa ibabaw ng glass table sa kanilang sala. Hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay may bagong chismis lang ulit sa group chat ng mga flight attendant. Sanay na siya sa mga ganoong ingay. Ngunit hindi ito tumitigil. Tila isang desperadong pukyutan na gustong makuha ang kanyang atensyon. Napabuntong hininga si Ira, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinayaan niya muna ito. Mas mahalaga ang ginagawa niya ngayon. Dahan-dahan niyang ibinalot sa isang magandang gift wrapper ang isang silver-plated na photo frame. Sa loob nito ay ang paborito niyang litrato nilang dalawa ni Lucian. Kuha noong unang beses silang mag-out of the country bilang mag-asawa. Ang mga ngiti nila noon, parang kayang sindihan ang buong kalangitan. 5 taon. 5 taon na sila ngayong araw. At sa loob ng 5 taon na yon, si Captain Lucian Reyes ang naging araw at buwan niya. Ang kanyang piloto, ang kanyang mundo. Maya-maya pa ay tatawagan na siya ng airline para sa kanilang anniversary flight. Sila ang magkapareha sa isang flight papuntang Paris ngayong gabi. Ito ang sorpresa ni Lucian para sa kanya. Isang long-haul flight kung saan magkakaroon sila ng 3 araw sa siyudad ng pag-ibig. Ang perpekto ay isang salitang madalas gamitin ng mga kasamahan niya para ilarawan ang buhay niya. Flight Purser Ira Villanueva, asawa ng isa sa pinakabata at pinakarespetadong kapitan ng eroplano sa kumpanya. Isang magandang bahay, isang matatag na pagsasama, isang perpektong buhay. Ngunit ang sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone ay tila isang babala na ang perpektong mundong iyon ay malapit ng mabasag. Dahil sa hindi ito tumigil, may halong inis na kinuha niya ito. Bumungad sa kanya ang sandamakmak na mensahe. Karamihan ay galing sa group chat, ngunit ang isang pribadong mensahe mula kay Clara, isa sa mga kasamahan niya, ang unang nabasa niya. Ira, totoo ba ito? Napakunot ang noo ni Ira. Anong totoo? Bago pa siya makapag-reply, nag-send ulit si Clara. Isang link mula sa isang kilalang gossip blog. Ang pamagat, Airline Captain, nahuling may kalong na Bebe Labs. Naramdaman ni Ira ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay maingat na nagbabalot ng regalo, ay tila nanigas. Pinindot niya ang link. Ang kanyang mundo ay huminto. Isang litrato. Malinaw. Hindi malabo. Isang lalaki na nakasuot ng pamilyar na itim na jacket, nakaupo sa isang coffee shop. Ang kanyang asawa. Ang kanyang si Lucian. May kasama siyang isang babaeng mas bata, nakangiti. At sa kandungan ng babae, may isang sanggol na tila mahimbing na natutulog. Ang mas masakit, ang isang kamay ni Lucian ay nakapatong sa braso ng babae. Sa isang paraan na puno ng proteksyon, puno ng pag-aalaga. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll siya pababa. Ang mga komento. Libo-libo. Kawawa naman si Ma'am Ira. Ang ganda-ganda. Niloloko lang pala. Kaya pala matagal nang walang anak. Baka sa iba na pinunla ni Captain. Flight attendant din daw yung girl. Baka sa mga long-haul flight na buo yan. Ha ha ha. Bawat salita ay isang punyal. Bawat letra ay lason. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Sino siya? Sino ang babaeng iyon? Biglang tumunog ulit ang cellphone niya. This time, it was a call. Nakita niya ang pangalan sa screen. Si Brenda, ang isa sa mga itinuturing niyang malapit na kaibigan sa trabaho. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Hello? Halos pabulong niyang sabi. Oh my God, Ira! Nakita mo na ba? Totoo ba yung kumakalat? Ang boses ni Brenda ay puno ng pekeng pag-aalala.
Sinubukan kong i-defend ka sa group chat pero grabe sila. Sino yung babae? Parang ang lapit nila sa isa't isa sa picture. Ira, are you okay? Hindi nakasagot si Ira. Pinutol niya ang tawag. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang regalong para kay Lucian ay nakapatong pa rin sa mesa. Ang litrato nila sa Paris, ang mga ngiti, ang mga pangarap, lahat ay parang isang malaking kasinungalingan. Ilang minuto siyang nakatulala, nakatingin sa kawalan, nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harapan. Love, I'm home. Ang masayang boses ni Lucian ay umalingaungaw sa buong bahay. Ang boses na dati ay musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang ingay na sumisira sa kanyang pagkatao. Pumasok si Lucian sa sala. Bit-bit ang isang bouquet ng paboritong bulaklak ni Ira, mga puting rosas. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng dati. Wala siyang kamalay-malay. Happy anniversary, my love. Bati niya. Papalapit kay Ira para sana yakapin ito. Ngunit natigilan siya nang makita ang mukha ng asawa. Walang emosyon. Malamig. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal, ay puno ngayon ng isang bagay na hindi niya mabasa. Sakit? Galit? Ira, anong problema? Tanong ni Lucian na wala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi sumagot si Ira. Dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone sa sahig na milagrosong hindi nabasag. Ini-unlock niya ito at iniharap kay Lucian ang screen, ang litrato. Nakita ni Lucian ang pagbabago sa mukha ng asawa, ang pagkalito, ang gulat, ang simula ng panik. Ira, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lucian. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng hangin. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Ira. Kinuha niya ang cellphone mula kay Lucian at malakas itong ibinato sa pader. Ang tunog ng nababasag na salamin at plastik ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan ng kanilang perpektong tahanan. Ang tunog ng nabasag na cellphone ay parang bombang sumabog sa pagitan nila. Winasak ang 5 taon ng matamis na katahimikan. Hindi makagalaw si Lucian. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya sa mga pira-pirasong salamin at plastik sa sahig pagkatapos ay sa mukha ni Ira na hindi niya na makilala. Nasaan na ang lambing sa mga mata nito? Ang nangiti na kayang magpatigil ng kanyang mundo. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay isang estranghera na babalot ng yelo. Ira, please, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Ang boses niya ay basag. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Tumawa si Ira, isang tawang mapakla at walang buhay. Anong hindi? Malinaw pa sa sikat ng araw, Lucian. Sino siya? Anong pangalan ng kabit mo? Hindi ko siya kabit. Mabilis na sagot ni Lucian na palakas ang kanyang boses. Agad niya itong pinagsisihan nang makita niya ang pag-atras ni Ira. Pakinggan mo muna ako, love. May paliwanag ang lahat ng ito. Paliwanag? Umiling si Ira at sa bawat pag-iling niya ay tila may nababasag sa loob niya. Nakita ko na ang kailangan kong makita at narinig ko na ang lahat ng tsismis. Ako na lang pala ang tanga. Ako na lang ang hindi nakakaalam. Lumakad siya patalikod, papalayo kay Lucian, papasok sa kanilang kwarto. Sinubukan siyang habulin ni Lucian. Ira, sandali! Pero huli na ang lahat. Isinara nito ang pinto ng malakas. Narinig niya ang pag-click ng lock. Isang tunog na nagsasabing hindi lang pinto ang isinara nito, kundi pati ang puso niya. Naiwan si Lucian sa sala, kasama ang mga puting rosas na unti-unti nang nalalanta sa kanyang kamay at ang basag na cellphone sa sahig. Napasandal siya sa nakasarang pinto, napasabunot sa sariling buhok dahil sa frustration. Saan nanggaling ang litratong yon? Sino ang kumuha? Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano? Paano niya sasabihin ang isang sikretong matagal na niyang itinatago?
Isang sikretong magbubukas sa isang sugat na akala niya ay naghilom na. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang amoy ng ospital, ang mahinang tunog ng life support machine, ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan, si Miguel, na puno ng pasa at halos hindi na makilala. Magkasama silang nangarap na maging piloto. Sabay silang pumasok sa aviation school. Si Miguel ang kanyang kapatid sa ibang ina. Ngunit isang gabi, nagtalo sila. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa pera. Umalis si Miguel na galit. Nagmamaneho ng mabilis. Isang oras lang ang lumipas, natanggap ni Lucian ang tawag na nagpabago sa buhay niya. Naaksidente si Miguel. Inabutan niya itong nag-aagaw buhay. Sa mga huling sandali nito, may ibinulong ito sa kanya. Pangako, Lucian, alagaan mo sila. Huwag mong pababayaan ang mag-ina ko. Ang mag-ina niya, si Isabel, at ang kasisilang pa lang noon na si Lyra. Isang pangakong binitiwan sa bingit ng kamatayan. Isang pangakong hindi niya pwedeng sirain. Paano niya sasabihin kay Ira na ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa isang pagkakamaling pinagsisisihan niya habang buhay? Na ang pagtulong niya kay Isabel ay hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa matinding guilt? Ayaw niyang madamay si Ira sa bigat na dinadala niya. Ito ang kanyang krus, at dapat ay siya lang ang magpasan nito. Ngunit ngayon, ang pagprotektang yon, ang siya mismong sumisira sa kanila. Kumatok siya ulit. Love, please, buksan mo to. Walang sagot. Naiwan niya ang mga bulaklak sa tapat ng pinto. Kailangan niyang pumasok sa trabaho. Kailangan niyang lumipad. Pero paano siya lilipad kung ang pakpak niya ay bali? Sa airport, ramdam ni Lucian ang bawat titig, ang bawat bulong. Ang mga dating magalang na pagbati ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang mga bulungan sa bawat sulok ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. At alam niya ang sinasabi ng mga ito. Si Captain Reyes. Kawawa si Ma'am Ira. Pilit niyang iwinaksi ang mga ito. Profesionalismo. Kailangan niyang mag-focus. May dala siyang daan-daang buhay sa kanyang mga kamay. Bago ang kanilang pre-flight briefing, nagpunta siya sa isang tahimik na sulok para tawagan ulit si Ira. Pero diretso lang ito sa voicemail. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Isabel. Kinabahan siya. Ngunit sinagot niya ito. Hello, Belle? Napatawag ka? Lucian, pasensya na sa abala. Sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Si Lyra kasi. Mataas na naman ang lagnat. Kanina pa siya umiiyak. Napatayo si Lucian. Ano? Dinala mo na ba siya sa doktor? Papunta pa lang sana. Pero hindi ko alam kung paano. Mag-isa lang ako dito. Sige, relax ka lang. Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan, mabilis niyang sabi. Pinutol niya ang tawag at nagmamadaling lumabas ng airport. Nakalimutan na niya ang flight. Ang mahalaga ay ang pangako niya kay Miguel. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang kotse sa parking lot, may isang pares ng mga matang nanonood sa kanya. Mga matang pagod na sa kaiiyak. Mga matang puno ng sakit. Nakita ni Ira ang pagmamadali ni Lucian. Nakita niya ang panik sa mukha nito habang may kausap sa telepono at nakita niya itong sumakay sa kotse at humarurot paalis. Napapikit si Ira at isang luha na naman ang pumatak. Ngayon, sigurado na siya. Kaya pala, totoo ngang lahat. Hindi na hinintay ni Ira na bumalik si Lucian. Bawat segundo na manatili siya sa bahay na yon ay parang paglunok ng bubog. Ang dating tahanan na puno ng pagmamahal ay naging isang malamig na hawla at ang mga alaala sa bawat sulok ay mga multong nanunumbat. Pumasok siya sa kanilang kwarto, ang kwartong saksi sa lahat ng kanilang pangarap. Binuksan niya ang aparador at walang emosyong kinuha ang isang maleta. Ang kamay niya ay tila may sariling isip. Kumuha ito ng mga damit.
tinupi ng walang gana at ipinasok sa maleta. Nakuha niya ang isang damit na suot niya noong una nilang date. Nakuha niya ang t-shirt ni Lucian na paborito niyang pantulog. Bawat bagay ay may dalang alaala at bawat alaala ay isang saksak sa kanyang puso. Tama na, Ira. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang lahat. Kailangan niyang maging matatag, hindi para kanino man, kundi para sa sarili niya. Ang kanyang dangal bilang isang babae, bilang isang flight purser na tinitingala ng lahat, ay nayurakan. At hindi niya hahayaang makita siya ng sinuman na nagkukumahog sa sahig, wasak at talunan. Tumunog ang kanyang bagong cellphone, isang lumang unit na itinago niya para sa emergency. Ang pangalan ni Brenda ang lumabas sa screen. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Kailangan niya ng isang taong makakausap. Kahit pa alam niyang ang bawat salita nito ay may kasamang lason. Ira? Oh my God, girl. Nasaan ka? I went to your house pero nakalock. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Bungad ni Brenda. Ang boses ay puno ng pag-arte. Umalis ako. Maikling sagot ni Ira habang isinasara ang zipper ng kanyang maleta. Ano? Saan ka pumunta? Okay ka lang ba? Huwag mong sabihing. Brenda, kailangan kong mapag-isa. Putol ni Ira. Naiintindihan ko, girl, pero alam mo ba, may nakapagsabi sa akin, nung isang linggo raw, nakita si Captain sa isang baby supply store sa mall. Akala ko, tsismis lang, pero ngayon, parang nagtutugma ang lahat. Napatigil si Ira sa kanyang ginagawa. Isang tindahan ng gamit ng sanggol. Ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya para tuluyang durugin ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hindi siya umimik. Ira, andito lang ako, okay? Kung kailangan mo ng karamay, just call me. Sabi ni Brenda bago ibaba ang tawag. Napaupo si Ira sa gilid ng kama. Napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata ay namumugto. Ang perpektong imahe ni Ira Villanueva ay nagkaroon na ng lamat. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. This time, it was an official call from the airline's head office. Miss Villanueva, this is Mr. Santos from HR. We would like to request your presence for a meeting this afternoon. Kinabahan si Ira. Para saan po ito, sir? It's about the circulating issue online. The management wants to ensure that this will not affect your professional duties, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at walang personal na emosyon. Isa na namang sampal. Sa harap ng kanyang manager, naramdaman ni Ira ang pinakamatinding kahihiyan sa buong buhay niya. Hindi siya pinagalitan, ngunit ang mga salita nito ay mas masakit pa sa isang sigaw. Ira, you are one of our best. A role model. Whatever personal issues you have with your husband, I advise you to settle it privately. We cannot have this scandal affecting the morale of the crew and the reputation of the company. Personal issues, ganun na lang pala yun. Ang sakit na dumudurog sa kanyang puso ay isang personal issue lang na nakakasira sa reputasyon ng kumpanya. Tumango lang siya. Yes, sir. I understand. I will remain professional. Paglabas niya ng opisina, hindi na sakit ang nararamdaman niya. Galit. Isang nag-alab na galit. Galit kay Lucian. Galit sa babae. Galit sa mga taong hinuhusgahan siya. At sa galit na yon, may nabuong desisyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmumukmok. Kukunin niya ang katotohanan sa sarili niyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa ticketing department. Mela, kailangan ko ng pabor. Sabi niya, ang boses ay matatag at determinado. Malaki. May isang pangalan ng babae. Kailangan kong malaman lahat. Flight records. Anuman. Please. Ilang oras siyang naghintay sa isang coffee shop malayo sa kanilang bahay.
malayo sa kanilang buhay. Uminom siya ng kapeng matapang, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang sistema. Pagkatapos ng halos 2 oras, isang text message ang dumating, galing kay Mela. Binuksan ito ni Ira. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. May nahanap ako. Pangalan niya ay Isabel Santos at may flight manifest dito. Kasama sila ni Lucian sa parehong flight papuntang Cebu bukas. Cebu. Bukas. Napatitig si Ira sa screen. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng pagtataksil na hindi niya kayang sikmurain. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Tumayo siya. Iniwan ang halos hindi naubos na kape. May isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Kung kailangan niyang lumipad papuntang Cebu para makita mismo ang katotohanan, gagawin niya. Oras na para harapin ang bagyo. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda habang pinakikinggan niya ang basag na boses ni Ira sa kabilang linya. Bawat pighati, bawat pag-aalinlangan na naririnig niya ay musika sa kanyang pandinig. Naiintindihan ko, girl, pero alam mo ba, may nakapagsabi sa akin. Sinadya niyang bitinin ang mga salita. Hinahayaang kainin ng lason ang isipan ng kausap. Noong 1 linggo raw, nakita si Captain sa isang baby supply store sa mall. Katahimikan. Alam ni Brenda na tumalab ang kanyang kasinungalingan. Isang purong gawa-gawa lang, pero sa isang pusong wasak at naghahanap ng kasagutan, ito ay magiging ebanghelyo. Ira, andito lang ako, okay? Kung kailangan mo ng karamay, just call me, sabi niya, gamit ang pinakamaalalahanin niyang tono bago pinutol ang tawag. Ibinaba niya ang kanyang cellphone sa mesa. Ang peking ngiti ng pag-aalala ay napalitan ng isang mapanuyang tawa. Karamay, bulong niya sa sarili. Ako pa talaga. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Maganda siya. Matalino. Magaling sa trabaho. Pero bakit palaging si Ira ang nakikita ng lahat? Si Ira ang naging flight purser. Si Ira ang paborito ng management. At ang pinakamasakit sa lahat, si Ira ang naging asawa ni Captain Lucian Reyes. Si Lucian, ang lalaking pinapangarap niya mula pa noong trainee pa lang siya. Ang bawat ngiti ni Lucian, ang bawat magalang na pagbati nito sa kanya, ay binibigyan niya ng kahulugan. Inakala niyang may pag-asa. Hanggang sa inanunsyo nito ang kasal nila ni Ira. Mula noon, nagtanim siya ng inggit. Isang inggit na lumaki at naging isang halimaw sa loob niya, naghihintay ng tamang pagkakataon para Manila. At ang pagkakataon ay dumating noong isang hapon, 1 linggo na ang nakalipas. Nag-umpisa ang lahat nang makita niya si Lucian na nagmamadaling umalis sa airport pagkatapos ng flight. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito. Dinala siya ng kanyang pagsunod sa isang maliit na coffee shop sa labas ng isang subdivision. Nagmasid siya mula sa kanyang kotse at doon, nakita niya ang eksena. Si Lucian, kasama ang isang babae at isang sanggol. Sa una, nagtaka siya. Ngunit nang makita niya ang paraan ng pagtulong ni Lucian, ang pag-aalala sa mukha nito habang pinapatahan ng umiiyak na sanggol, at ang pagpatong ng kamay nito sa braso ng babae, alam ni Brenda na hawak na niya ang kanyang sandata. Ang puso niya ay kumabog, hindi sa kaba, kundi sa tuwa. Ito na. Ito na ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima, humanap siya ng perpektong anggulo mula sa loob ng kanyang kotse. Tinaas niya ang phone, nag-zoom in, at hinintay ang tamang sandali. Iyon, ang sandaling bahagyang yumuko si Lucian para tingnan ng sanggol, kaya't ang ulo niya ay naging malapit sa ulo ng babae. Sa anggulong iyon, hindi sila mukhang magkaibigan lang, mukha silang isang pamilya. Click! Ang mahinang tunog ng camera shutter ay parang putok ng baril na nagsimula ng isang digmaan.
Tiningnan niya ang litrato sa kanyang screen. Perpekto. Isang obra maestra ng kasinungalingan. Sa isang litrato, nagawa niyang gawing taksil ang isang matapat na lalaki at biktima ang isang babaeng kinaiinggitan niya. Ngumisi si Brenda. Ang saya na naramdaman niya sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang promosyon o papuri na natanggap niya sa buong buhay niya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Gumawa siya ng isang bagong email address at isang pekeng social media account. Mula doon, ipinadala niya ang litrato sa isang sikat na gossip blog, kasama ang isang maikling, makamandag na caption. Spotted, isang sikat na kapitan ng eroplano, may bago na bang pamilya? Paano na ang kanyang magandang asawa na isang flight purser din? At pinanood niya ang pagkalat ng apoy. Bawat share, bawat comment, bawat kawawa naman si Ma'am Ira ay nagpapataba sa kanyang puso. Siya ang puppeteer, siya ang may hawak ng mga tali, at si Ira at Lucian ay mga marionette lamang na sumasayaw sa kanyang nais. At ngayon, habang nakatayo sa harap ng salamin, pagkatapos niyang kausapin si Ira, nakita niya ang tagumpay sa kanyang refleksyon. Phase 1, kumpleto na. Ang paghiwalayin sila. Ang phase 2 ay ang pagiging kaibigan ni Ira. Ang balikat na yakan nito. At habang ginagawa niya iyon, hihintayin niya ang paglapit ni Lucian. Isang lalaking sugatan, nalilito, at naghahanap ng karamay. At sino ang mas magaling na karamay kundi ang taong nag-aalala talaga sa kanya? Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang system ng airline. Bilang isang senior crew, may access siya sa ilang impormasyon. Hinanap niya ang schedule ni Captain Lucian Reyes. Nakita niya ito. Flight papuntang Cebu, bukas, at sa listahan ng pasahero, Isabel Santos. Napangiti si Brenda. Ang tadhana ay pumanig sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang gallery. Huminto siya sa isang litrato ni Lucian na palihim niyang kinuha nung isang company event. Hinaplos niya ang screen na para bang hinahaplos niya ang totoong mukha nito. Malapit na Lucian, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at isang nakakakilabot na pangako. Malapit ka nang maging akin. Ang desisyon ay nabuo na. Hindi sa init ng ulo, kundi sa isang malamig at nanunuot na kirot. Kinabukasan, pumasok si Ira sa crew lounge ng airline na tila walang nangyari. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang perpektong maskara na hinubog ng maraming taon ng profesionalismo. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay nakapusod nang walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Kung may nagbubulungan man habang siya ay dumadaan, hindi niya ito ipinahalata. Ngumiti siya. Tumango. Bumati ng good morning. Ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Nagpunta siya sa pantry para kumuha ng isang basong tubig. At doon, sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga dyaryo, may isang resibo. Isang maliit na piraso ng papel na tila sinadyang iwanan doon. Napansin niya ito dahil sa pangalan ng convenience store, malapit sa subdivision kung saan nakatira si Isabel. Ayon sa impormasyong nakuha niya, dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso, sa kabilang banda, ay parang pinipiga. Isang lata ng infant formula, isang pakete ng diapers, ang petsa, kagabi. Ang oras, mga 30 minutos matapos siyang iwan ni Lucian para pumunta sa airport. Ito na yon, ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang piraso ng kasinungalingan na kumukumpleto sa lahat. Naalala niya ang sinabi ni Brenda tungkol sa baby supply store. Hindi pala iyon chismis. Tinitigan niya ang resibo hanggang sa mag-blur ang mga letra sa kanyang paningin. Walang luhang pumatak. Parang naubos na. Ang natira na lang ay isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Tinakpan niya ng kanyang palad ang resibo at itinapon ito sa basurahan.
Hindi niya kailangan ng ebidensya. Kailangan niya ng katotohanan na manggagaling mismo sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kaibigan, isang roster manager. "Hi Nina," sabi niya. Ang kanyang boses ay pantay at kontrolado. "It's Ira. Pwede bang humingi ng pabor?" "Ira, sure. Ano yon?" "Kailangan ko ng flight. Ngayon. Papuntang Cebu." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. "Cebu? Girl, puno na ang crew list para doon. Tsaka ang flight mo sa Paris, di ba mamaya? I-cancel mo yon, please Nina. Kahit anong flight papuntang Cebu, kahit turnaround lang, kahit special assignment, babayaran kita. Malaki ang utang na loob ko sa'yo." Ang desperasyon ay nagsimula nang gumapang sa kanyang boses. Natahimik si Nina. Alam nito ang chismis, alam ng buong kumpanya. "Sige," sabi ni Nina sa wakas. Ang boses ay puno ng awa. "May isang flight attendant na nag-sick leave para sa 5J563, flight ni Captain Reyes. Pwede kitang isingit doon. Are you sure about this, Ira?" Flight ni Captain Reyes. Napapikit si Ira. "I'm sure. Thank you, Nina." Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa locker room at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang estranghera. Ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan, pero may bago ring apoy. Ang apoy ng isang taong wala nang pakialam kung masunog man ang lahat. Nag-retouch siya ng kanyang lipstick, isang matapang na pula, isang kulay ng digmaan. Ang kanyang uniforme ay hindi na damit. Ito ay isang baluti. Ang kanyang ngiti ay hindi na para sa mga pasahero. Ito ay isang sandata. Habang nasa taxi, papunta sa airport, dinaanan nila ang isang pamilyar na restaurant. Ang restaurant kung saan 5 taon na ang nakalipas, lumuhod si Lucian sa kanyang harapan at nagtanong, "Will you be my co-pilot for life?" Ang alaala ay sumampal sa kanya ng malakas. Ang tamis nito ay naging lason. Ang init ay naging yelo. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Tapos na yon. Lahat ng yon ay parte na ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Pagdating sa boarding gate, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Walang atrasan. Sumakay siya sa eroplano. Ang pamilyar na amoy ng cabin ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Nagsimula siyang gawin ang kanyang mga pre-flight duties. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal at sanay. Bawat ngiti sa mga pasahero, bawat "welcome aboard sir" ay isang pag-arte. Ang isip niya ay nasa isang lugar lang, sa cockpit. Sa likod ng nakasarang pinto, kung saan naroon ang lalaking sumira sa kanya. Ilang minuto na lang bago magsara ang pinto ng eroplano. Bawat bagong pasahero na pumapasok ay kanyang sinusuri. Hanggang sa napatigil siya. Ang kanyang hininga ay tila nanakaw. Pumasok ang isang babae, si Isabel, ang babae sa litrato. Sa mga braso nito, isang sanggol na natutulog. Para siyang sinaksak sa puso, pero hindi niya ipinakita. Tumango lang siya, pilit na ngumiti. "Welcome aboard, ma'am." At pagkatapos ni Isabel, kasunod niya, si Lucian, naka-uniforme ng kapitan. Ang mga gintong guhit sa kanyang balikat ay kumikinang. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang asawa niya. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nakita ni Ira ang gulat sa mukha ni Lucian, ang pagkalito, ang takot, para itong isang magnanakaw na nahuli sa akto. Si Lucian naman, natigilan. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap nang makita si Ira na nakatayo doon. Hindi bilang kanyang asawa na naghihintay sa bahay, kundi bilang isang flight purser sa kanyang flight, isang estranghera na may mga matang naglalaman ng lahat ng sakit at pagkasuklam sa buong mundo. Ang pag-ibig at ang galit ay nagsalpukan sa hangin sa pagitan nila, sa gitna ng abalang cabin, sa harap ng daan-daang estranghero. At sa sandaling iyon, alam nilang dalawa, ang flight na ito ay hindi magiging isang ordinaryong biyahe.
ito ang magiging katapusan o simula ng lahat. Nagsara ang pinto ng eroplano. Ang tunog ng paglock nito ay parang paglock ng pinto ng isang kulungan. Sa loob ng 70 minuto, si Eira Villanueva ay hindi isang asawang nasasaktan. Siya si Flight Purser Villanueva. At sa loob ng 70 minuto, kailangan niyang gampanan ang kanyang papel ng walang mali. Bago sila mag-take off, lumapit si Lucian sa galley. Sa likod ng kurtina kung saan walang nakakakitang pasahero, ang mukha niya ay puno ng pakiusap. "Ira, please, kailangan nating mag-usap." Halos pabulong niyang sabi. Hindi siya tiningnan ni Ira. Abala siya sa pag-aayos ng mga baso. Ang kanyang mga galaw ay matalas at eksakto. "Captain," sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Nasa trabaho po tayo. Kailangan nating maging professional." Ang paggamit niya ng captain at po ay isang pader na mas matibay pa sa pinto ng cockpit. Isang pader na nagsasabing, "Hindi kita asawa dito. Isa ka lang piloto. At ako, isa lang flight attendant." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lucian bago ito tumalikod at bumalik sa cockpit. Walang naramdamang tagumpay si Ira. Walang saya. Isang malaking kabawasan lang sa kanyang pagkatao. Nagsimula ang flight. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga pasahero ay isang pagpapanggap. Ang kanyang katawan ay gumagalaw sa autopilot. Itinutulak ang cart. Nag-aalok ng kape o tubig habang ang kanyang kaluluwa ay nakalutang sa isang madilim na lugar. Sinubukan niyang iwasan ang hilera kung saan nakaupo si Isabel, ngunit hindi niya ito pwedeng gawin. Profesionalismo, habang nag-aalok siya ng inumin, nakita niya ito. Ang eksenang sumisira sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Umiiyak ang sanggol. Hindi ito mapatahan ni Isabel. Maya-maya, lumabas si Lucian mula sa cockpit to check on the cabin. Sabi nito sa isang junior flight attendant. Pero alam ni Ira ang totoo. Lumapit si Lucian sa kanila. Kinuha niya ang sanggol mula sa mga braso ni Isabel at sa isang iglap, tumahan ito. Ang mga kamay ni Lucian, ang mga kamay na dati humahaplos sa kanya, ngayon ay buong ingat na humahawak sa isang munting nilalang. Ang mukha ni Lucian, ang mukha na dati sa kanya lang nakangiti ng ganoon, ngayon ay puno ng lambing habang nakatingin sa sanggol. Si Lucian, si Isabel, at ang sanggol. Sa gitna ng aisle ng eroplano, sa paningin ng lahat, mukha silang isang perpektong pamilya. Naramdaman ni Ira ang mga titig ng ibang miyembro ng crew. Ang ilan ay may halong chismis. Ang iba, awa. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. "Coffee, sir?" "Juice, ma'am." Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ngunit ang kanyang mga kamay, sa ilalim ng cart, ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Kailangan niyang makatakas. Nagpaalam siya sandali at pumasok sa lavatory. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa salamin. "Kayanin mo to, Ira. Malapit nang matapos." Pagbukas niya ng pinto para lumabas, halos mabangga niya ang taong naghihintay. Si Isabel. Nagkatitigan sila. Nakita ni Ira ang pagod at hiya sa mukha ng babae. "Ma'am Ira." Nagsimulang magsalita si Isabel. Ang boses ay mahina. "Gusto ko lang sanang, enjoy your flight, ma'am." Pinutol ni Ira ang anumang sasabihin nito. Ang kanyang mga salita ay magalang ngunit walang emosyon. Dinaanan niya ito na parang isa lang siyang ordinaryong pasahero at bumalik sa galley. Doon, sa likod ng kurtina, hindi na niya napigilan. Sinandal niya ang kanyang noo sa malamig na metal ng pinto. Walang tunog. Walang hikbi. Tanging mga luha lang ang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa kanyang pisngi. Kinagat niya ang kanyang kamao para pigilan ang anumang ingay na maaaring kumawala mula sa kanyang bibig. Narito siya, lumilipad sa taas ng 30,000 talampakan. Pero pakiramdam niya ay bumabagsak siya. Walang parachute, diretso sa isang madilim,
at malalim na kawalan. Fasten your seatbelt sign is on. We are now beginning our descent into Mactan Cebu International Airport. Ang anunsyo mula sa cockpit ay parang isang biyaya. Malapit nang matapos ang paghihirap. Nang makalapag na ang eroplano at nakababa na ang lahat ng pasahero, naiwan silang mga crew sa loob. Si Ira ang huling lumabas ng cabin. Hinarang siya ni Lucian sa may pinto. Wala ng mga pasahero, wala ng ibang crew. Sila na lang dalawa. Ira, please. I can explain everything. Sabi ni Lucian. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tiningnan siya ni Ira. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagod sa loob ng huling 24 na oras ay nag-ipon sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, Lucian, tapos na tayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Mag-file ako ng annulment. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ang kanyang asawa, ang kanyang pangarap, ang kanyang buhay. At sa bawat hakbang niya papalayo sa eroplanong yon, pakiramdam niya ay iniiwan niya ang isang piraso ng kanyang puso. Parang isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib, ang mga huling salita ni Ira. Mag-file ako ng annulment. Nakatayo lang si Lucian sa may pinto ng eroplano, hindi makagalaw. Pinanood niya ang paglakad ni Ira papalayo, ang tuwid nitong likod, ang taas noo nitong paghakbang. Bawat hakbang nito palayo ay parang 1 kilometrong distansya na namamagitan sa kanila. Ira! Nahanap niya sa wakas ang kanyang boses. Tumakbo siya para habulin ito. Hindi niya hahayaang matapos ang lahat ng ganito. Hindi sa ganitong paraan. Nakita niya itong sumakay sa crew bus. Sumunod siya. Hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng ibang mga empleyado ng paliparan. Umupo siya sa kabilang dulo ng bus. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Ira. Ngunit hindi siya nilingon nito kahit isang beses. Pagdating sa hotel na tinutuluyan ng mga crew, halos sabay silang bumaba. Sinusundan niya ito sa lobby, sa elevator, hanggang sa mahabang hallway ng kanilang palapag. Ira, please, kausapin mo ako. Pakiusap niya habang mabilis itong naglalakad. Hindi ito sumagot. Huminto ito sa tapat ng isang pinto. Kinuha ang keycard at binuksan ito. Bago pa ito makapasok, iniharang niya ang kanyang kamay sa pinto. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Sa wakas, tiningnan siya ni Ira. Ang mga mata nito ay walang buhay, walang emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Captain. Sabi nito, may diin sa ranggo niya. Merong dapat pag-usapan. Giit niya. Ang lahat ng nakita mo, lahat ng iniisip mo, mali. Mali ang lahat ng yan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ira. Talaga? Kung ganoon, bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo, Lucian? Bakit hindi mo masabi kung sino siya? Kung sino ang batang yon? Hindi siya nakasagot. Ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan, nakabara kasama ng kanyang sikreto at ng kanyang pagsisisi. Nakita ni Ira ang kanyang pananahimik at para dito, iyon na ang kumpirmasyon. Akala ko ba, sabi nito, ang boses ay nanginginig na sa pigil na galit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tinulak nito ang pinto ng malakas. Nagawa niyang alisin ang kanyang kamay bago ito maipit. At pagkatapos, narinig niya ang tunog na pinakakinatatakutan niya, ang pag-click ng lock. Naiwan si Lucian sa labas, nakatitig sa numerong nasa pinto. Parang isang sentensya ng habambuhay na pagkakakulong. Dinikit niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Ira, please. Walang sagot. Sinubukan niyang kumatokin. Una, mahina. Pagkatapos, palakas ng palakas. Ira, buksan mo to. Magpapaliwanag ako. Sasabihin ko na ang lahat. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Napagod siya. Napagod ang kanyang lalamunan. Napagod ang kanyang puso.
Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto ni Ira. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tapos na. Nawala na sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya dahil sa isang pangakong hindi niya masabi. Dahil sa isang kasalanang hindi niya kayang aminin. Hindi. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa gitna ng kanyang pagkatalo. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Tumayo siya. Kakalampagin niya ulit ang pinto. Sisigaw siya kung kinakailangan. Ibubuhos niya ang lahat. Sasabihin niya ang tungkol kay Miguel, ang tungkol sa aksidente, ang tungkol sa pangako, ang tungkol sa guilt. Handa na siyang sirain ang sarili niyang panata. Handa na siyang ibahagi ang krus na matagal na niyang pinapasan. Mas gugustuhin niyang makita si Ira na nasasaktan sa katotohanan kaysa mawala ito sa kanya dahil sa isang kasinungalingan. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok ulit ng buong lakas nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Nainis siya. Sino ba ang tumatawag sa ganitong oras? Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isabel, sinagot niya ito. Hello? Lucian, tulong. Ang boses ni Isabel ay puno ng panic, halos hysterical. Si Lyra, hindi siya makahinga ng maayos. Sobrang taas ng lagnat niya, nangingitim na ang mga labi niya. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa isip ni Lucian, nawala si Ira, nawala ang kanilang problema. Ang tanging narinig niya ay ang isang sanggol na nasa panganib, ang anak ng kanyang kaibigan. Okay, Belle, kumalma ka. Nasaan kayo? Tatawag ako ng ambulansya. Hindi na aabot. Kailangan na siyang dalhin sa ospital ngayon na. Sige, sigaw ni Lucian. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip. Papunta na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. At sa eksaktong sandaling iyon, ang pinto sa kanyang likuran ay dahan-dahang bumukas. Nilingon niya ito. Nakatayo doon si Ira, ang muka ay bakas pa ang pag-iyak. Ang mga mata ay namumugto. Nagbukas ito ng pinto. Siguro ay narinig nito ang kanyang pagsigaw. Siguro ay naawa ito. Siguro ay may pag-asa pa. Ngunit ang pag-asa ay namatay kaagad nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Ira habang pinapakinggan ang mga huling salita na sinabi niya sa telepono. Papunta na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Nakita ni Lucian ang pag-unawa sa mga mata ni Ira. Ngunit hindi ito ang pag-unawang inaasahan niya. Ito ay isang pag-unawa na puno ng pagkasuklam, isang pinal na paghuhusga. Hindi na ito nagsalita. Tiningnan lang siya ni Ira na para bang siya ang pinakadumi-dumuming bagay sa mundo. Pagkatapos, isinara nito ang pinto. Hindi malakas, ngunit may bigat. At narinig niya ang pangalawang tunog. Ang tunog na tuluyan ng pumatay sa kanya. Ang pag-click ng deadbolt. Nakatayo si Lucian sa gitna ng tahimik na hallway. Sa isang kamay, hawak niya ang telepono kung saan naririnig niya ang mga iyak ni Isabel. Sa kanyang harapan, isang pintong hindi na kailanman bubukas para sa kanya. Nawala na ang lahat. At mula sa kaibuturan ng kanyang baga, isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang kumawala. Ang mga luha ay tuyo na. Ang natira na lang ay isang disyerto sa kanyang dibdib. Isang malawak na kawalan kung saan dati ay may hardin ng pagmamahal. Nasa loob ng kanyang kwarto sa hotel si Ira. Ang maleta ay nakabukas sa ibabaw ng kama. Isa-isa niyang tinutupi ang kanyang mga damit. Ang mga galaw ay mekanikal, walang buhay. Uuwi siya ng Maynila sa unang flight kinabukasan. Pagkatapos ay kukuha siya ng abogado. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-iisip. Ang desisyon ay bato. Matigas at hindi na mababali. Habang tinutupi niya ang kanyang uniforme, ang baluti na suot niya kanina,
Isang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay room service o baka si Lucian ulit. Hindi. Hindi na babalik yon. Malinaw na pinili na nito ang bago niyang pamilya. Ngunit ang pagkatok ay hindi tumigil. May kasama itong boses, mahina at nanginginig. Ma'am Ira, please, kailangan ko kayong makausap. Natigilan si Ira. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na narinig niya sa eroplano. Isabel. Isang bagong alon ng galit ang bumuhay sa kanyang nanlalamig na puso. Anong karapatan ng babaeng ito na puntahan siya? Para ipamukha sa kanya ang kanyang pagkatalo. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Handa nang isigaw ang lahat ng kanyang galit. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo sa labas si Isabel. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay namumugto at puno ng desperasyon. Walang bakas ng pagyayabang. Tanging purong pighati. Anong kailangan mo? Tanong ni Ira. Ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. Ma'am Ira, pakiusap po. Humikbi si Isabel. Kailangan ninyong malaman ang totoo. Hindi po kami ni Lucian. Walang kami. Tumawa si Ira ng mapakla. Huli na para sa mga paliwanag, miss. Akmang isasara na niya ang pinto. Nang pigilan ito ni Isabel, hindi sa paraang marahas, kundi sa paglalabas nito ng isang bagay mula sa kanyang bag. Isang wallet-sized na litrato, isang wedding picture. Si Isabel, nakangiti at nakabilo. At sa tabi niya, isang lalaking nakauniporme rin ng piloto. Isang lalaking hindi si Lucian. Ito po si Miguel, sabi ni Isabel. Ang boses ay basag. Ang asawa ko. Napatingin si Ira sa litrato. Pagkatapos ay sa mukha ni Isabel. May kumirot sa kanyang dibdib. Isang maliit na butil ang pagdududa sa kanyang sariling galit. Patay na po siya, dugtong ni Isabel. At tuluyan na itong napahagulhol. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang lukot na papel. Isang death certificate. Si Miguel. Matalik siyang kaibigan ni Lucian. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ira na parang kidlat. Matalik na kaibigan. Ang isip niya ay biglang bumalik sa mga kwento ni Lucian noon tungkol sa isang kaibigan na kasabay niyang nangarap maging piloto. Isang kaibigang maagang nawala. Ngunit hindi nito binanggit ang pangalan. Hindi nito kinuwento ang detalye. Nag-away sila bago mangyari ang aksidente. Patuloy ni Isabel habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Isang maliit na bagay lang, pero umalis si Miguel na galit. Mabilis magpatakbo at hindi na siya nakabalik. Hanggang ngayon, sinisisi ni Lucian ang sarili niya. Pakiramdam niya, kasalanan niya kung bakit nawalan ng ama ang anak ko. Bawat salita ni Isabel ay isang piraso ng salamin na unti-unting bumubuo ng isang imaheng ayaw tingnan ni Ira. Ang imahe ng kanyang sariling pagkakamali. Kaya hindi niya masabi sa iyo ang totoo, sabi pa ni Isabel, dahil ayaw niyang malaman mo kung gaano kalaki ang guilt na dinadala niya. Pinangako niya kay Miguel bago ito mamatay na aalagaan niya kami. Isang pangako, hindi pagtataksil. Napahawak si Ira sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang galit na itinayo niyang pader ay unti-unting gumuho. Inilalantad ang katotohanang nakakabulag. Ang huling ebidensya ay inilabas ni Isabel, isang birth certificate, pangalan ng sanggol, Lyra Isabel Santos, pangalan ng ina, Isabel Santos, pangalan ng ama, Miguel Reyes. Napatitig si Ira sa pangalan, Miguel. Hindi Lucian. Anong nagawa ko? Bulong ni Ira sa hangin. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Ang pagtataboy niya kay Lucian. Ang paghusga niya. Ang pagiging bulag niya dahil sa sarili niyang pride at kahihiyan. Si Lucian ay hindi nagtaksil. Nagluluksa ito. Nagdurusa. At ginawa niya yon ng mag-isa
para protektahan siya. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Ira. Napaluhod siya sa sahig hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling pagkakamali. Nasa ospital po siya ngayon, sabi ni Isabel. Si Lucian. Binabantayan niya si Lyra. Kailangan kanya, Ma'am Ira. Sobra. Tumango si Ira. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kailangan niyang puntahan si Lucian. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha at sinusubukang tumayo, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang unknown number. Dahil sa pagkalito, binuksan niya ito. Wala itong text, isang video file lang. Pinindot niya ang play. Isang maingay na bar ang lokasyon. Ang camera ay nanginginig, tila kuha ng palihim. Nakatutok ito sa isang pamilyar na mukha. Si Brenda. Nakikipagtawanan ito sa isang kaibigan. Narinig ni Ira ang boses ni Brenda, malinaw sa gitna ng ingay. Sobrang dali niyang paniwalain. Isang peking resibo lang, isang chismis dito, isang chismis doon. Bagsak ang reyna. At ngayon, sino sa tingin mo ang tatakbuhan ni Captain pag wasak na siya? E di sa nag-iisang kaibigan na nag-aalala sa kanya. Ako. Pagkatapos ay itinaas ni Brenda ang kanyang baso. Isang demonyong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Cheers to the future, Mrs. Reyes. Natigilan si Ira. Nanlamig ang buong katawan na niya. Ang sakit at pagsisisi ay biglang napalitan ng isang bagong emosyon. Isang bagay na mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib. Galit. Isang purong galit. Hindi lang ito isang pagkakamali. Ito ay isang sabote. Ang video ay nagpatuloy sa pag-play. Ngunit wala na sa pandinig ni Ira ang mga salita. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isip ay ang malademonyong tawa ni Brenda at ang mga salitang, "Cheers to the future, Mrs. Reyes." Isang traidor, isang ahas, isang tinuring niyang kaibigan. Ang apoy ng galit sa loob ni Ira ay mas matindi pa sa sakit na naramdaman niya sa nakalipas na 2 araw. Ngunit hindi ito isang galit na nakakabulag. Ito ay isang galit na nagbibigay linaw. Tumayo siya. Ang mga binti ay matatag na. Tumingin siya kay Isabel. "Saan ospital?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa likod nito. POV. Lucian. Nakaupo si Lucian sa isang plastic na upuan sa labas ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit hindi nito matabunan ang amoy ng pagkatalo. Stable na si Lyra. Isang matinding lagnat lang daw dala ng impeksyon. Makakalabas din kinabukasan. Ang pangako niya kay Miguel ay ligtas sa ngayon. Ngunit ang pangako niya sa sarili, ang pangako niya kay Ira, ay basag na. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Anong gagawin niya ngayon? Paano niya aayusin ang isang bagay na siya mismo ang sumira? Paano niya ibabalik ang tiwalang dinurog ng kanyang mga sikreto? Narinig niya ang mahinang yabag na papalapit, ngunit hindi niya ito pinansin. Marahil ay isang nurse lang, hanggang sa isang pamilyar na kamay ang dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. At ang kanyang mundo ay muling huminto. Nakatayo sa kanyang harapan si Ira. Ang kanyang Ira. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin, ngunit wala na ang galit. Wala na ang yelo. Ang nakikita niya ngayon ay isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita. Pag-unawa. Ira. Bulong niya, hindi makapaniwala. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya at sa tahimik na hallway ng ospital, sa gitna ng pighati at pagod, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na isang pader, kundi isang tulay. "I'm sorry," sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila at isang maliit, mahinang tawa ang kumawala sa kanilang mga labi. "Ikaw muna,"
sabi ni Lucian. Umiling si Ira. Hindi, ikaw. Ikaw ang may mas maraming dapat ipaliwanag. At doon, sa wakas, ibinuhos ni Lucian ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Miguel, ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang pagtatalo. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente, ang bigat ng pagsisisi, at ang pangakong binitiwan niya. Inamin niya na ang paglilihim niya ay isang malaking pagkakamali, isang duwag na paraan para protektahan ito mula sa isang sakit na hindi naman dapat nito pasanin. Nakinig lang si Ira. Hindi ito sumabat. Hinayaan niya lang na ilabas ni Lucian ang lahat ng bigat na matagal na nitong kinikimkim. Nang matapos si Lucian, oras naman ni Ira. Inamin niya ang sarili niyang pagkakamali. Inamin niya kung paano niya hinayaan na kainin ng kanyang pride at ng tsismis ang kanyang tiwala. Inamin niya kung paano mas naging mahalaga sa kanya ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng sarili niyang puso. I'm sorry, Lucian, sabi niya. Ang mga luha ay muling dumaloy. I'm so sorry for not trusting you. Ako ang dapat mag-sorry, sagot ni Lucian habang inaabot ang kamay ni Ira. Kung naging tapat lang ako sa iyo mula sa simula, hindi sana tayo aabot sa ganito. May isa pa, sabi ni Ira. Ang kanyang boses ay biglang tumigas. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Lucian ang video. Pinanood ni Lucian ang pag-amin ni Brenda. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa gulat, at nagtapos sa isang malamig na galit na hindi pa kailanman nakita ni Ira. Siya, bulong ni Lucian. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Tumango si Ira. Hindi lang tayo ang biktima ng mga pagkakamali natin, Lucian. Biktima rin tayo ng isang masamang plano. Nagkatinginan sila. Hindi na bilang dalawang taong nasaktan, kundi bilang isang team. Isang tambalang sinubok ng apoy at ngayon ay mas matatag na. POV. Ira kinabukasan. Pumasok sina Ira at Lucian sa opisina ng kanilang Vice President for Operations. Kasama nila si Isabel na nagboluntaryong tumestigo. Nandoon na si Brenda na ipatawag para sa ibang dahilan. Nang makita niya silang tatlong magkakasamang pumasok, ang pagkagulat at takot sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Anong ginagawa ninyo dito? Nauutal niyang tanong. Nandito kami para linawin ang lahat, sagot ni Ira. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Walang sigawan na naganap, walang eskandalo. Kalmado nilang inilahad ang lahat. Ang kwento ni Isabel, ang paliwanag ni Lucian, at ang huling ebidensya, ang video na ipinakita ni Ira sa kanilang boss. Napanood ng lahat kung paano ipinagmayabang ni Brenda ang kanyang krimen. Ang kulay sa mukha ni Brenda ay unti-unting nawala. Napalitan ng maputlang takot. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan, edited yan. Desperado niyang pagtanggi, ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na. Miss Torres, sabi ng VP, ang boses ay puno ng siwang. You are hereby placed on indefinite suspension, pending a full investigation. Please surrender your company ID. Ang dating matapang na si Brenda ay parang isang lobong pinahampas. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig habang kinukuha ng security ang kanyang ID. Habang ineskortan siya palabas ng kwarto, ang huli niyang tingin ay napunta kay Ira. Isang tingin na puno ng sukdulan na galit. Ngunit hindi natinag si Ira. Tiningnan niya lang ito pabalik. Hindi nang may paghihiganti, kundi nang may awa. Nang sila na lang ang naiwan sa kwarto, humarap ang VP sa kanila. Captain Reyes, Miss Villanueva, I am very sorry for what you both went through. Pagkatapos ng meeting, sabay na lumabas ng building sina Ira at Lucian. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila, tila isang bagong simula. Tahimik sila habang naglalakad papunta sa parking lot. Napakaraming nangyari
Napakaraming nasabi. Huminto si Lucian at humarap kay Ira. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Ira, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Kaya pa ba nating ayusin to? Kaya mo pa ba akong tanggapin? Hinawakan ni Ira ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapagpanatag. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanong ni Lucian ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat kaysa sa bigat ng isang eroplano. Kaya pa ba? Hindi agad sumagot si Ira. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay kung saan ang bakas ng kanilang singsing ay medyo nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang wedding ring na hinubad niya sa gitna ng kanyang galit. Tiningnan niya ito. Isang bilog na ginto. Isang simbolo ng isang pangakong minsan niyang binitawan, winasak, at ngayon ay sinusubukang buuin muli. Dahan-dahan isinuot niyang muli ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama pa rin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lucian at sa kanyang mga mata, nakita nito ang sagot. We will fix this, sabi ni Ira. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katiyakan. Together. Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak mula sa mga mata ni Lucian. Isang luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng pag-asa. Niyakap niya si Ira ng mahigpit, na parang ito ang unang at huling pagkakataon na magagawa niya iyon. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na matagal niyang kinasabikan. I love you, Ira, bulong niya. I'm so sorry, I love you. I love you too, sagot ni Ira. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal dahil sa sarili niyang emosyon. At patawad din. Hindi nila inayos ang lahat sa isang iglap. Ang paghilo may isang proseso. Isang mahabang biyahe, hindi isang mabilis na lipad. Nagsimula sila sa pag-uusap. Mga gabing walang tulugan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagbubukas ng kanilang mga puso. Ikinuwento ni Ira ang bawat tsismis na kanyang narinig, ang bawat sakit, ang bawat kahihiyan. Ikinuwento naman ni Lucian ang bawat araw ng kanyang pagluluksa, ang bawat bigat, ang bawat pag-aalinlangan, walang sisihan, tanging pakikinig, tanging pag-unawa. Noong sumunod na linggo, magkasama nilang dinalaw si Isabel at ang maliit na si Lyra sa bahay nito. Si Lyra ay magaling na. Isang masiglang sanggol na may mga matang kamukhang-kamukha ng yumaong si Miguel. Sa una, nag-aalangan si Ira. Ngunit nang iabot ni Isabel sa kanya ang sanggol, at sa unang pagkakataon ay kinarga niya ito, isang kakaibang damdamin ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi ito selos, hindi ito galit. Pagmamahal. Isang dalisay na pagmamahal para sa isang inosenteng bata na naging sentro ng kanilang unos. Mula ngayon, sabi ni Ira habang nakatingin kay Lucian at Isabel, hindi na lang kayo dalawa ang mag-aalaga sa kanya. 3 na tayo. Niyakap ni Isabel si Ira, isang yakap ng pasasalamat at ng bagong pagkakaibigan. Sa gitna ng trahedya, 3 tao ang pinagbuklod ng pagpapatawad at pag-asa. Naging ninong at ninang sila ni Lyra sa binyag nito. Sabay silang bumalik sa kanilang bahay, ngunit hindi na ito ang dating malamig na hawla. Sa bawat sulok, sinubukan nilang gumawa ng mga bagong alaala. Nagluto sila ng magkasama, nanood ng mga lumang pelikula, naglakad sa dalampasigan, mga simpleng bagay na nagpapaalala sa kanila kung bakit sila nagmahalan sa simula pa lang. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw ng Sabado, walang flight si Lucian at day off naman ni Ira. Nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay, magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas, isang perpektong tanawin.
Naalala mo ba noong sinabi mong ayaw mo nang lumipad kasama ako? Biglang tanong ni Lucian, isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang labi. Napangiti si Ira. Marami akong sinabing hindi maganda noon. Well, may sorpresa ako sa'yo, sabi ni Lucian. Inabutan niya si Ira ng 2 ticket. 2 plane ticket. Manila to Paris. Hindi ito para sa trabaho. Walang uniforme. Walang tungkulin. Para ito sa kanila. Lucian, naiiyak na, sabi ni Ira. 5 taon at ilang buwan na ang nakalipas, sabi ni Lucian habang kinukuha ang kamay ni Ira. Panahon na para ituloy natin ang naunsyami nating anniversary flight. Makalipas ang 1 linggo, nakaupo sila sa loob ng eroplano, hindi sa cockpit o sa galley, kundi sa business class, magkatabi. Mga ordinaryong pasahero. Habang umaangat ang eroplano, napatingin si Ira sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay unti-unting lumiliit na parang mga problemang kanilang pinagdaanan. Naramdaman niya ang paghawak ni Lucian sa kanyang kamay. Okay ka lang, love? Tanong nito. Tumingin si Ira sa kanyang asawa. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan. Sumandal siya sa balikat nito. Ang puso niya ay puno ng isang bagong tuklas na kapayapaan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi perpekto. Nagkaroon ito ng mga lamat, mga gasgas at mga sugat. Ngunit tulad ng sining ng kintsugi sa Japan, kung saan ang mga basag na banga ay pinagdudugtong gamit ang ginto, ang kanilang pag-ibig ay muling nabuo. At ngayon, ito ay mas matibay, mas maganda, at mas mahalaga dahil sa mga pinagdaanan nitong pagkasira. Ang pag-ibig, naisip ni Ira, tulad ng paglipad, ay hindi tungkol sa hindi pagkakaroon ng turbulensya, kundi sa pagtitiwalang kaya ninyong lampasan ito ng magkasama. At habang tinatahak nila ang kalangitan patungo sa syudad ng pag-ibig, alam nilang handa na sila. Handa na para sa anumang unos, handa na para sa habang buhay, magkahawak kamay sa taas ng mga ulap.